Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Loy Valdez at shoutout kay Song Lyrics. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Peigu. Bahagyang huminto si Han Sanchen, nakatingin pa rin sa isang patay, nakatingin kay Peigu na nakatayo sa harapan niya. 3,000, para sa pagkamatay ni Ying Xiao at Ziking, bilang pinuno ng pamilya Pei, dapat kong tanggapin ang buong responsibilidad. Alam ko rin na ikinalulungkot kita, ngunit sinasabi ko pa rin ang sinabi ko noon. Kung gusto mong maghayganti, mangyaring patayin mo ako, huwag patayin ang ibang mga inosenteng tao sa pamilya Pei. Nang bumagsak ang mga salita, ipinikit ni Peigo ang kanyang mga mata, handa na ang matandang lalaki. Si Han Sanchen ay hindi nag-alinlangan, ang kanyang kanang kamay ay biglang nag-condense ng kanyang lakas, tinutukan si Peigo at direktang pinatay. Ang 7th prinsesa ay orihinal na inakala na si Han Sanchen ay magdadalawang isip pa. Pagkatapos ng lahat, bagamat siya ay may sama ng loob, siya ay dapat na parehong malaman na kapag natapos na ang paghihiganti ni Han Sanchen, papatayin niya si Peigo. Pagkatapos ang alyansa ng Mysterious Man Alliance at ang Pei family ay iiral sa pangalan lamang. Ito ay isang alyansa ng mga interes. Kahit na hindi nito makontrol ang isang tulad ni Han Sanchen, kahit papaano ay mag-aalala ito sa kanya. Ngunit hindi niya naisip na hindi man lang nagtagal si Han Sanchen kahit isang segundo. 3,000. Sa pagmamadali, sumugod ang ikapitong prinsesa at itinulak si Peigu palayo. At ang kanang palad ni Han Sanchen ay direktang tumama sa dibdib ng ikapitong prinsesa sa isang iglap. Puff! Ang dugo ay tumalsik ng husto sa lugar, at ang ikapitong prinsesa ay hindi sumigaw, ngunit tumingin kay Han Sanchen na may sakit at nostalgia. Sanchen, alam ko na ang aking kapalaran ay hindi karapat-dapat na ikumpara kina Ivory at Ziking, ngunit panipi, ngunit mangyaring tandaan na ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi bababa sa kanila. Ngayon, sa ngalan ng aking pamilya, ibibigay ko ang buhay ko sa Pei. Nang bumagsak ang mga salita, bahagyang pumikit ang ikapitong prinsesa at bumagsak. Little 7. Natarante si Peigo, at sumugod sa ikapitong prinsesa sa ilang hakbang, marahan itong hinawakan sa kanyang mga bisig, tinitingnan ang halos walang buhay na ikapitong prinsesa, napaluha si Peigo. Sa mga anak ng pamilyang Pei, karamihan sa kanila, si Peigo, ay maganda ang pakikitungo sa kanila, ngunit mayroon lamang 7 anak na babae, na palaging inaapi dahil sa kanilang mga anak na babae. Sa 7 anak na babae, ang ikapitong prinsesa ay walang alinlangan ang pinaka napapabayaan. Kahit na ang Devil Cloud Ghost City ay malapit ng magpakasal, hindi siya pumili ng ibang mga tao na mas angkop na edad, ngunit pinili ang pinakabatang ikapitong prinsesa, at ang kanyang pagwawalang bahala sa kanya ay makikita rin sa mata. Ngunit sa kasamaang palad, sa puntong ito lamang makikita ng mga tao ang puso ng mga tao. Ngunit gaano man kalakas o kalungkutan ang sigaw ni Peigo, ang ikapitong prinsesa, na laging nakikinig sa kanya, ay hindi na muling tumugon sa kanya. Hindi. Mapait na umungal si Peigo, umiiyak hanggang sa langit, bumakas ang pagsisisi sa kanyang puso, at sumanib sa kanyang lalamunan ang sakit sa puso. Ang 6 pang prinsesa ay lumuluha. Ang ikapitong kapatid na babae ay palaging may kaalaman at matalino. Ang pangunahing dahilan kung bakit siya ang hindi gaanong pinapaboran sa 7 magkakapatid ay ang 7 magkakapatid na babae ay may magandang relasyon sa isa't isa. Si Kaimei ay madalas na nagdadala ng ilang itim na kambing para sa kanila mula noong sila ay bata pa, at habang sila ay unti-unting dumami, ginawa nilang hindi sila gaanong nagustuhan ng kanilang ama. Ngayon, ang kanilang masigla at kaibig-ibig na ikapitong kapatid na babae ay namatay sa harap nila, paanong hindi sila malulungkot?
Malamig na tiningnan ni Han Sanchen ang ikapitong prinsesa, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang mga mata upang tingnan ang iba, ang kanyang mga kamay ay muling itim, at gusto niyang gawin itong muli. Si Peigo, na napansing may mali, ay bumangon sa gulat at tumayo sa harap ng lahat. 3,000, nawala na ako ng isang anak na babae, nakikiusap ako sa iyo, mangyaring huwag saktan ang ibang mga inosenteng tao, kung mayroon kang anumang bagay, lumapit ka sa akin. Itinaas ni Peigo ang kanyang dibdib at hindi natakot sa buhay at kamatayan. Ito ang huling responsibilidad niya bilang ama at ulo ng pamilya. Makinig sa inyong 6 na kapatid na babae, walang sino man ang pinapayagang sumugod tulad ni Xiaoqi, kung hindi, huwag sisihin ang matanda sa hindi pagkilala sa iyong mga anak na babae. Bukod dito, may isa pa. Pagkatapos akong patayin ni Han Sanchen, hindi dapat maghayganti ang pamilya Pei. Kung hindi, haharapin sila ayon sa batas ng pamilya. Para sa magiging kahalili ng pamilya Pei, pag-uusapan ito ng 6 na magkakapatid at magpapasya. Narinig mo ba ng malinaw? Malungkot na umiling ang lahat, ngunit wala talagang paraan kundi ang sumagot. Okay, since that's the case, come on, 3,000, if the old man can be die in your hands, it will always better than die in the hands of those thieves. Walang pagsisisi ang matanda. Nang matapos ang mga salita, handa na si Peigo para sa kamatayan. Mamatay. Malamig na uminom si Han Sanchen, at hinampas ng malaking kamay si Peigo sa gitna ng hiyawan ng mga babae. Tumigil ka. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang dumating ang isang magaan na inumin, at nang lumingon ang lahat, nakita nila ang isang figure na dahan-daang naglalakad mula sa labas ng Dongcheng Gate. At nang makita nila ng malinaw ang figure, hindi nila napigil ang ibuka ang kanilang mga bibig ng sama-sama. Storytelling channel sa YouTube. Ivory. Maraming tao ang bumulalas sa lugar. Nang marinig ni Peigo ang pangalan, hindi niya napigil ang imulat ang kanyang mga mata. Sure enough, nang imulat niya ang kanyang mga mata, napatulala siya. Ito ay walang iba kundi si Ivory. Bagamat ang kanyang mga puting damit ay kinulayan na ng pula ng dugo, at ang kanyang magandang mukha ay puno ng mga galos at gulo, sa oras na ito, siya ay normal na naglalakad patungo sa gilid na ito, na nagpapatunay na siya ay hindi nasa malubhang problema. Ang pulang dugo ng mga mata ni Han Sanchen ay nagkaroon din ng malaking reaksyon sa unang pagkakataon. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa katawan ni Ivory. Mag-ingat ka, sinigawan ni Peigo si Ivory. Malinaw na mali ang sitwasyon ni Han Sanchen. Bagamat mayroon siyang punto ng paghihiganti, ang enerhiya ng kamatayan at pulang dugong mga mata na lumalabas sa kanyang katawan ay nagpapaliwanag ng kanyang problema. Ivory, bagamat hindi ko alam kung bakit ka bumalik na buhay, hindi ito ang oras para pag-usapan ito. Baka nagmamadali si Han Sanchen dahil sa balita ng pagkamatay mo, at mababaliw siya sandali. Kaya, huwag kang lumapit, nagmamadaling sabi ni Peigo. Malinaw na tumigil si Ivory, at napansin din niya na mali si Han Sanchen. Siya ang taong mas nakakakilala kay Han Sanchen, kaya makikita niya ang mga pahiwatig ni Han Sanchen sa isang sulyap, nang walang sino mang kailangang magpaalala sa kanya. Ngunit sa sumunod na segundo, humakbang siya at dahan-daang naglakad patungo kay Han Sanchen. Yingxia, ikaw, asawa ko siya, kapag tao siya, kapag multo siya, at palagi. Kung atakihin niya ako, sasamahan ko siyang maging ghost couple. Mahinahon ngunit matatag na sabi ni Ivory. Ilang hakbang lang, naglakad na siya sa harap ni Han Sanchen. Nararamdaman niya talaga ang malakas na mamamatay tao na aura ni Han Sanchen sa mga oras na ito, ngunit tulad ng sinabi niya, kahit napatayin siya ni Han Sanchen, siya pa rin ang kanyang asawang aswang. 3,000. Bahagyang bamuka ang pulang labi ni Ivory, at dahan-dahan niyang sinabi. Aba, halatang gumalaw ang pulang dugo na mga mata ni Han Sanchen. Kung titingnang mabuti, makikita mo na ang pulang dugo ay umiikot na parang puyo ng tubig, ngunit ito ay kumukupas din. 3,000, ako ito, Ivory. Habang nagsasalita, marahang hinawakan ni Ivory ang kamay ni Han Sanchen. Tumutulo ang kamay na iyon ng dugo. Hindi nito alam kung gaano karaming tao ang napatay nito, at lahat ay hindi napigil ang pagpawisan ng husto para kay Ivory. Dahil sa pag-uugaling ito ay katumbas ng paglalaro ng apoy ni Ivory.
Sa sandaling sinamantala ni Han Sanchen ang sitwasyon, si Ivory ay magpapalam sa mundong ito nang hindi man lang magkakaroon ng pagkakataong lumaban. Ngunit hindi lamang kinuha ni Ivory ang kamay na iyon, ngunit inilagay din ito sa kanyang pisngi sa oras na ito, hindi mo ba ako naaalala? Si Pilyu. Ang dugo sa kanyang mga mata ay biglang naglaho, halatang niyugyug ni Han Sanchen ang kanyang katawan, at ang malademonyong enerhiya ay nawala. Ivory. Si Han Sanchen ay bumalik sa kanyang katinoan, ang kanyang malinaw na mga mata ay naging tensyonado, at ang kanyang dagwang mga kamay ay naging banayad. Ikaw ba talaga? Nanaginip pa ba ako? Puno ng pananabik at emosyon ang mga mata ni Ivory. Hinawakan niya ang kamay ni Han Sanchen at tumanggo ng mariin, ako ito. Hindi ako patay. Ngumiti si Han Sanchen, napakaliwanag at napakasaya. Pero sila, may mga aksidente nga nangyari, pero nakabalik akong buhay. Humigpit ang hawak ni Ivory kay Han Sanchen habang nagsasalita siya. Naramdaman ang temperatura ng katawan ni Su Yingxia, alam ni Han Sanchen na hindi siya nananaginip. Pwede bang wag kang maghiganti? Napangiti si Ivory. Paghihiganti. Itinaas ni Han Sanchen ang kanyang mga mata, saglit na puno ng pagkabigla. Sa pagtingin sa paligid, may mga bangkay halos lahat ng dako, at dugo sa lahat ng dako. Ikaw, nakapatay ng napakaraming tao. Sa pagbabalik tanaw, nakita niya si Peigo at ang maputlang ikapitong prinsesa. Ako, pinatay ko ang ikapitong prinsesa. Hindi makapaniwalang tumingin si Han Sanchen sa kanyang palad. Sa katunayan, nang mamatay si Ivory, talagang nagalit siya at gustong patayin si Peigo. Ngunit tiyak na hindi si Han Sanchen ang uri ng tao na pumapatay ng mga inosenteng tao nang walang pinipili. Ang sino mang may sama ng loob sa kanya ay natural na makikipag-usap sa sino mang gusto niya. Paano niya napatay ang napakaraming inosenteng tao? Bagamat karamihan sa mga namatay ay nasa ilalim ng mga sakop ni Mingyu, ngunit hindi dapat ganoon, lalo na ang 7th Princess. Maaring medyo malungkot sila noon, ngunit ilang beses na siyang tinulungan. Sa puso niya, kaibigan niya siya. Kahit na may malaking puot si Han Sanchen, tiyak na hindi niya papatayin ang ikapitong prinsesa. Pero ngayon, anong ginawa mo? Si Han Sanchen ay labis na nag-aalangan, at ang kanyang buong ulo ay dumanas ng matinding sakit. Hinawakan niya ang kanyang ulo, at ang iba't ibang imahe ay nagsimulang mabilis na mapuno ang kanyang isip. Ang ipinagbabawal na lugar ng kamatayan. Nilunok niya ang halimaw ng lava. Pagkatapos nito, ang halimaw ng lava ay ganap na sumabog sa kanyang katawan. Nawalan siya ng malay. Nang siya ay magising, ang ipinagbabawal na lugar ng kamatayan ay ganap na nawala, at mayroong isang pulang dugo na totem sa kanyang braso. Ito ang imahe ng lava monster na iyon. Paminsan-minsan ay kumukutitap, at sa tuwing kumukurap, magpapadaloy ng dugo sa buong katawan, at saka malabo ang kanyang mga mata. Pero, sa sandaling kumislap, bumalik sa normal ang lahat. Pagkatapos, boses ng matanda ang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan, ngunit wala siyang narinig na salita sa sinabi ng matanda. Sa sobrang sakit ng ulo, gusto ni Han Sanchen na wasakin ng buo ang kanyang utak. Nang makita ito, nagmamadaling hinayla ni Ivory si Han Sanchen at sinabi kay Peigo, pagkakapasok namin, nakasalubong namin ang isang super troll sa ipinagbabawal na lupain ng kamatayan. Nakakatakot, at ang lakas nito ay napakalakas, hindi natin ito kayang labanan. Ngunit ang ipinagbabawal na lugar ng kamatayan ay nawala na ngayon. Sa tingin ko ay may kakaibang nangyari sa troll at Sanchen, at si Sanchen ay maaaring maapektuhan ng kanyang pagiging demonyo ngayon. Nang marinig ang mga salita ni Ivory, pinigilan ni Peigo ang kalungkutan ng pagkamatay ng ikapitong prinsesa. Ibig mong sabihin, 3,000 ang maaaring nasira ng troll na iyon. Malakas na tumanggo si Ivory. Sa paghusga mula sa pisikal na kondisyon ni Han Sanchen, ang demonyong enerhiya ay napakabigat, kaya ang ganitong uri ng haka-haka ay lubhang makatwiran. No wonder, tumanggo si Peigo, pagkatapos niyang bumalik, sa katunayan, normal na ang lahat noon. Hindi lang niya pinrotektahan ang aming pamilyang Pei, ngunit gumawa rin siya ng mga plano na pangunahan kami upang lumaban sa kaaway. Ngunit pagkatapos marinig ang balita ng iyong kamatayan, bigla na lang sumabog ang demonyong enerhiya, at ang buong tao ay naging sobrang baliw, halos patayin ang lahat. Sa simula, akala ko ang balita ng iyong kamatayan ay tumama sa kanya ng labis, ngunit ngayon ay tila
Galit na galit siya dahil sa aking pagkamatay, ngunit hinding-hindi siya magagalit ng ganito. Kaya, sabi ni Ivory, marahang niyakap si Han Sanchen sa kanyang mga bisig, at mahinang tinapik ang kanyang balikat upang aliwin siya. Mga emosyon. I think so. I always thought that he was very similar to those black beasts, and now it seems that this is not my imagination. Patriarch Pei, gusto kong dalhin si Sanchen sa isang tahimik na lugar upang manatili saglit. Matapos maging matatag ang kanyang kalooban, dadalhin ko siya sa Pei Mansion para humingi ng tawad. Sabi ni Ivory. Umiling si Peigo, 3,000 ang inosente. 3,000 ang ipinagkatiwala sa iyo at ni Miss Zeking sa akin noong araw na iyon. Hindi lang ako nabigo na protektahan ka, kundi inilagay din kita sa panganib para sa amin. Sinisisi ko rin ang matanda sa pagiging walang kakayahan. Sa oras na iyon, nawalan lang ako ng kapangyarihan, kaya hindi kita nailigtas, ngunit ito ay normal. 3, 1,000 ang gusto kong patayin. Pero ang ikapitong prinsesa, nandito siya para iligtas ako, not to mention na galit si Sanchen sa mga oras na iyon. Kahit normal lang, baka hindi na yun mabawi. Masama lang ang loob ko sa pag-alis ng anak ko, at hindi ko sinisisi si Sanchen. Ang bunga ng lahat ay ako. Ang dahilan ng pagtatanim. Pagkatapos ng mga salita, tumingin si Peigo sa panganay na prinsesa, linisin mo ang Kafeng Pavilion at hayaang magpahinga sina Sanchen at Ivory. Oo, nga pala, paano si Miss Zeking? Biglang tanong ni Peigo na nakakunot ang noo. Nasugatan siya, at hindi niya alam ang sitwasyon sa lungsod noong panahong iyon, kaya hindi nang ahas si Ivory na isama siya. Sabi ni Ivory, nasaan siya? May inutusan ang matanda na sasanduan siya ngayon. Huwag kang mag-alala, aayusin ko ang napakaraming sikat na doktor para gamutin ang mga sugat niya. Nang makita ang sinseridad ni Peigo, tumanggaw si Ivory at sinabi kay Peigo kung saan si Zeking. Pagkatapos, sa ilalim ng pamumuno ng pinakamatandang prinsesa, ay nalalayan ni Ivory si Han Sanchen at dahan-daang naglakad patungo sa Kafeng Pavilion hanggang sa lahat. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Peigo, ngunit sa kabutihang palad, dumating si Su Yingxia sa tamang oras, kung hindi, ang pangunahing lungsod ng pamilya Pei ay masisira. Magpadala ng isang tao upang linisin ang larangan ng digmaan. Bilang karagdagan, mangyaring mag-imbita ng ilang mga sikat na doktor. Gusto kong manatili sa Kier sandali. Hawak ang ikapitong prinsesa, sumuray-suray si Peigo patungo sa tirahan ni Pei. Hindi nagtagal, nakarating din ang dalawang mag-asawa sa Kafeng Pavilion. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!